maya-maya lamang ipag-uusapan natin kung ano nga ba maging epekto ng El Nino, lalo na siyempre sa ating agrikultura. Pero bagong lahat, pag-uusapan muna natin itong mga repurpose bottles dito lamang sa Tutok Kalikasan. Tuloy-tuloy pa rin ang ating paghahanap sa most innovative school dito sa Batangas City. At kung ang Big R ng Tingalabak Elementary merong tapat ko, linis ko, dito naman sa Balag Elementary School, meron silang ang basura mo, dekorasyon ko. Mga plastic bottles at balat ng junk food na akala natin ay basura. Yun pala, may pakinabang pa. Talaga namang stress-free ang lugar na to. Dahil bukod sa magagandang halaman, nakakadagdag kagandahan din ang mga repurposed bottles. Nagkamba po kami sa idea na to, hindi lamang po dahil ng project po ng city, kundi dahil nga po ng location ng school namin. Kami po ay napapalibutan mo ng mga restaurants, mga malalaki pong establishmento na kung saan sila po ay nagpo-produce ng mga plastic bottles sa araw-araw. So nagiging basura po yun. Conceptualize po kami last July 2013 and then nag-start po kaming magpakolekta sa bata, magpapulot. Nito na pong mga siguro po sometime in September, October, something like that. Then nagawin po namin yan before Christmas. So nun po. And then tuloy-tuloy na po yan. And then pong nasa loob ng plastic bottles, mapapansin po niyo, yun po yung mga food wrappers, ng mga foils po yun. Pieces, bits of pieces, para po ilalagay doon, para po makapag-add ng beauty dun po sa aming repurposed plastic bottles. Mula sa mga simpleng lagayan ng inumin, naging magagandang handicraft at artworks. At hindi biro ang paggawa nito. Dahil sa dami ng plastic bottles na yan, ay ewan ko lang kung di magkabuhol-buhol ang mga kamay nyo sa pagtatahi ng lahat ng yan. At kaugnay nga po ng Gardening with Repurposed Bottles ay makakasama po natin ang principal ng Balagtas Elementary School. Walang iba kundi si Mrs. Angie Peradilla. Magandang umaga po. Magandang umaga din naman po sa inyo. Okay. Paano po kayo nag-come up sa idea nitong mga tinatawag na repurposed bottles? Ano po ba itong mga ito? Ito pong repurposed plastic bottles. Ito po ay project na kung saan ginagamit po namin ang mga plastic bottles sa iba't ibang purposes. Katulad po ng paggamit as fences, manufacturing facility po sa ginawa namin riprap, at saka po yung aming naroon sa entrance namin ang kung tawagin po namin ay shed, welcome shed. Meron din po kami mga upside down planter. Din po namin doon ang plastic bottles. Nakatulong po ito para malinis po ang aming kapaligiran, ang community po, ganun din po ang eskwelahan. At saka po na-inculcate po namin among our parents, among our community members, and especially among our children, how to repurpose these plastic bottles, how to love the environment, how to replant, how to plant, and then ganun po, para po pagdating nila sa kanilang mga tahanan, sila din po ay gagawin din po nila ang kanilang natutuhan nila sa eskwelahan. Tunay nga na ang pagre-recycle ang isa sa pinaka-epektibong paraan upang makabawas ng kalat at mapangalagaan ang ating kalikasan. Meron po kaming grupo na tinatawag naming Nature Smart Pupils. Na-identify po namin sila through multiple intelligences nga po, na sila po na-lab na po nila talaga ang pagtatanim at ang pangangalaga sa kapaligiran. Siguro po gumamit kami ng mga more than 10,000 plastic bottles. Madami po sir, kasi sa banda po ron, marami pa po kami mga ginamit ng plastic bottles. Hindi lang po dito sa part nito. Thousands na din po ang aming naitanim po. So isa pa rin po yun na amin na makakapaligiran po. Hindi po hadlang ang pagiging makakalikasan, pagiging environment friendly, basta po tayo may sistema, nako-conceptualize natin po ng ayos. Yung pong mga basura ay magagawa po nating makabuluhan, magagamit po natin sa iba't ibang paraan at makapagpapaganda pa po ng ating kapaligiran. Magmasid, makialam at makiisa. At laging tandaan na ang pag-iingat sa kalikasan ay hakbang sa maayos na kinabukasan. Sa ngalan po ni Haji Caaminio, ako si Joe Tamesis para sa Tutok Kalikasan.